Thank you, Sir Jeren. I will be sharing my screen. Good morning, everyone. So I will be presenting the climate review from November to December 18, 2023. So the content or the outline of this presentation is the recent ENSO condition. So ano na yung nangyayari sa Central and Eastern Equatorial Pacific? Ano yung mga weather systems that affected the country in the past few months? Climate assessment in terms of rainfall and temperature, and the summary. So right now, the recent ENSO alert system status is nasa El Nino pa din po tayo. So it is updated in the Climate Advisory number 6 on December 6, 2023. So nakapalaw po doon is sinasabi po na strong El Nino is still present in the tropical Pacific and further intensified nearing its peak. So gaya po ng sinabi ni Doc Nats kanina, so we are inaantabayan pa din po natin yung peak niya at yung mga threshold po ng sea surface temperature have reached already the threshold of more than 1.5 degrees Celsius anomaly and expected to continue until the second quarter next year. So dahil nasa El Nino po tayo, tumataas din po yung chance or likelihood ng having below normal rainfall conditions, especially in the western parts or yung areas ng climate type 1, which is sheltered po siya sa effects ng shear line sa kanong northeast monsoon. But hindi po natin sinasabi na wala na pong tsansa ng mga pag-ulan. Kasi sa kasalukuyan, nakakaranas po especially yung eastern side ng bansa natin, especially the eastern parts of Luzon and Visayas ng mga pag-ulan na dulot po ng northeast monsoon saka yung tinatawag natin shear line. At magpapatuloy po itong mga pangyayaring to or kaganapan na to until the end of this year. And by next year po, kung hindi na po active yung mga weather systems na nagdadala ng mga pag-ulan, doon po natin mas mararanasan. So, ano po natin yan sa mga updates po mamaya sa climate outlook. Mararanasan po natin yung mga mas tumataas ang chance ng below normal rainfall in the next few months. So the ENSO indicator during this time of the year, so ang pinaka-primary climate indicator or climate driver po natin ay yung tinatawag nating El Nino or yung pagtaas po ng temperatura sa may karagatan ng Pasipiko sa Central and Eastern Equatorial Pacific. So ang pagtaas ng temperatura ng dagat na to, kaakibat po ng pagbabago po ng kalagayan ng atmosphere which is represented by the SOI, ang kasulukuyang nakakaapekto po sa patterns sa mga pag-ulan natin, especially sa Pilipinas na sa may Western Pacific po tayo. So with the recent po, sa mga previous monitoring po ng sea surface temperature, mapapansin natin yung continuous na pagtaas ng temperatura na sa ngayon ay nasa 1.9 na po for the month of November. So, ano po, consistent po yung pagtaas niya since July, kung papansin natin, up to November 2023. And it is still forecasted po na tataas in the coming months. At for the atmospheric indicator po, so mapapansin natin, hindi po abrupt yung pagbaba. So meaning, bakit po ba bumababa yung SOI or Southern Oscillation Index? It is characterized po ng difference ng pressure between Tahiti, eto po, saka Darwin. So meaning po, kung saan yung mas mababa yung SOI, doon po yung areas na may mababang pressure, ay doon po nagko-concentrate yung mga cloudiness. Kaya mapapansin natin, pag bumababa po yung SOI, meaning yung most of the cloudiness are concentrated in this area. Kaya po, for the Philippines, andito sa may parts ng Australia saka Indonesia, ay nagkakaroon po ng kabawasan sa mga pag-ulan dahil po yung cloudiness ay hindi po umaabot dito sa may area ng Pilipinas. Which is, kung titingnan natin for the month of November, is yung trend ng pagbaba or pagbaba po ng pressure ay mas bumababa po siya. And it is expected to go down naman po in the next few months with the presence or
characteristic po ng warming ng ocean sa may area na to. What are the weather systems that affected the country from November to December 18, 2023? So right now, kasalukuyan po tayong naapektuhan ng northeast monsoon, shear line, and in the last few weeks po or previous month ay naapektuhan naman po tayo ng due to the absence of northeast monsoon ay nakaapekto naman po yung easterly sa localized thunderstorm, especially sa may eastern part ng bansa natin. Intertropical convergence zone nasa may areas po ng Mindanao, low pressure areas, at isang tropical cyclone po, si TC Kabayan or may international name na Jalawat, December 17 to 18. So mabilis lang po siya naging bagyo at kasalukuyan naging LPA na po. So wala na po tayong minomonitor po na low pressure area or tropical cyclone right at this moment. Significant weather events. So last month po ay nabalitaan po natin yung epekto ng shear line. So hindi lang po si northeast monsoon, hindi lang po yung LPA ang nagdudulot po ng malalakas na pag-ulan. Ito, so kung mapapansin mo po sa parts po ng Bicol region saka Eastern Visayas po ay naapektuhan po sila ng mga malalakas na pag-ulan dulot po ng shear line last month at nagdulot po ng pagbaha at pagkasira ng mga properties during that time. While for the actual rainfall ng November, so kung mapapansin natin, nakakonsentrate po yung above normal rainfall, especially in these areas po ng Eastern Visayas saka some areas po ng Bicol region. So ito po yung pinaka-epekto po ng nangyaring shear line. While for the rest of Luzon naman po, ay nagkaroon po tayo ng below to way below normal rainfall kasi po most or yung weather system na naka-apekto lang po sa Luzon ay yung northeast monsoon, most parts of Luzon, saka mga localized thunderstorm na hindi naman po ganun kadami yung mga dalang pag-ulan. While for Visayas and Mindanao ay yung mga malalakas po na ulan ay dulot naman po ng yung fluctuations po ng shear line saka low pressure systems at yung intertropical convergence zone for the month of November. While for December, yung significant weather events natin ay yung pagdaan lang po ng Tropical Cyclone Kabayan noong December 17 to 18. Peak category niya ay tropical storm. Highest raise signal was in this area, which is signal number 2. At nag-made landfall po siya dito sa may Barangay Concepcion, Davao Oriental. Then, nung nag-made landfall po siya, ay humina siya as an LPA at nag-traverse po sa may area ng Mindanao, saka parts po ng Visayas. For the report of the NDRRMC, kung mapapansin po natin, kunti lang po yung mga naging epekto ng Tropical Cyclone Kabayan. So may for validation pa din po yung mga injured saka may isang missing. So kung napapansin po natin yung mga pattern ng pag-ulan during that time is hindi po gaano malalakas. But are concentrated in these areas of Eastern Visayas saka Surigao provinces. For the rainfall assessment for December 1 to 18, kung mapapansin natin, hindi po nagdala ng or na maraming pag-ulan yung pagdaan ng tropical cyclone. At mostly, kung makikita po natin sa mapa, ay nasa below to way below normal pa din po yung mga pag-ulan natin for in most parts of the country. But with the forecast po na pinresent po ng Weather Division kanina, or ng forecasting, means ay magpapatuloy pa din po yung surges ng amihan in this part of Cagayan Valley. Then, the occurrence po ng shear line dito sa may Bicol region sa Central Luzon. Na posible pa din po magdala ng mga pag-ulan na magpapabago po dito sa percent normal, especially sa eastern parts ng bansa natin. So, hindi pa po final tong mapa na to at marami pa pong pagbabago in the next few days until the end of December.
For the dry condition, the dry spell and drought assessment. So for November, as of November 30, kung mapapansin natin, most areas na affected by dry condition and dry spell ay andito po sa Luzon. Meaning, nagkaroon na po sila ng mga 2 to 3 months na kakulangan ng mga pag-ulan. So may mga pag-ulan po pero kulang or natatawag nating below normal rainfall. So in those areas, compared po sa Visayas and Mindanao, mas apektado po yung Luzon ng mga kakulangan sa ulan, which is concentrated po dito sa may northern and central parts of Luzon. While for December naman po, mapapansin natin as of December 17, sa nagpapatuloy po na kakulangan ng ulan sa may Luzon ay may mga areas na po tayo na apektado na ng drought. So meaning, nagkaroon na po sila ng 3 or up to 5 months na nagkukulang ng ulan or below normal rainfall, especially in these parts of Nueva Ecija sa Cavite. Mapapansin natin. While the rest are affected by the dry spell, which is characterized by 2 to 3 months, consecutive months of below normal rainfall. So with the event po kasi po most ng mga weather systems natin ngayon ay nakakonsentrate lang po sa eastern parts ng Luzon, sa Visayas. Malamang po yung chance na magpapatuloy yung drought sa dry spell in these areas ay malaki po until the rest of December. At yung forecast po ng rainfall up to June ay ipepresent po mamaya with the forecast po ng mga drought saka dry condition if magpe-prevail pa po ba siya sa Luzon and after the end of June or May next year. Then, global temperature assessment for November 2023. So, ramdam naman po natin yung pagtaas ng temperatura. So, even though with the presence of the northeast monsoon noong November, ay kung makikita po natin yung trend for 2023 ay mas mainit yung November ngayon compared to the other years or the previous years, which is also consistent with yung mga pinarsan po dati for global temperature na tumataas yung global temperature ng September saka October. So continuous pa din po yung trend ng warming up to now, November 2023. So what are the dulot nitong pagtaas ng global temperature sa temperature naman po ng Pilipinas for November? So, temperature assessment for November 2023. Kung mapapansin po natin, the mean temperature for November is nagre-range po siya in some areas ng near average, but generally, nagpapakita po siya ng slightly warmer to warmer or above average mean surface temperature in most parts of the country, especially dito sa areas ng Central Luzon, Mindanao sa Visayas. For the highest temperature, ay na-monitored po siya dito sa may area ng Zamboanga City on November 1. While for Metro Manila naman po is 35 degrees Celsius yung temperature na na-monitor po noong November 9 in Naiya, Pasay City. While for the coldest naman po is Baguio City at 13.4. So dito po yung area na to. So, hindi ko lang po pinapakita yung mapa, but the coldest is 13.4 degrees Celsius noong November 19, while for Metro Manila is dito po siya sa may Science Garden at 22.4 degrees Celsius November 19. While for the may mga nabit po tayo na record for maximum temperature. So ito na po yung natawag nating nagja-jive po siya dun sa effect ng rising global temperature for November 2023. May mga temperatures po tayo na nabit. At dito po ay along Clark, Pampanga. So the new record for November 2023 is 34.8 in November 6, 2023 from 34.6 noong 2022. So a rising trend of warming temperature in this station. Next is sa Malaybalay, 35 degrees. Nangyari noong November 14 from 34.8
At nangyari po yung 34.8 na yun noong 1968 pa. While in Zamboanga City naman po is 37.4 from 36.4. So mataas po yung pagtaas ng temperatura yung ng Zamboanga City na nasa 1 degree Celsius noong 11/13/2022. So mataas po yung itinaas ng temperatura for Zamboanga City. And this trend is also rising kasi 2022 din, ngayon ay 2023. Well, for December naman po, kung titingnan natin, compared sa November, mas maraming stations yung nakaranas po ng mas mataas ang temperature. It could be sa Tmax natin or sa Tmin. O yung temperatura sa araw at gabi ay nagpapakita po ng mostly above average to way above average, especially in most areas po ng Luzon for December. And also with the mean temperature ay nagpapakita din po ng above average to way above average na temperatura for Luzon dahil po sa kakulangan also ng mga pag-ulan in these areas. While for Visayas and Mindanao naman po ay nagre-range ng near average to above average yung temperatura. It could be the nighttime or daytime temperature. So in summary, for the temperature from December 1 to 18, kung mapapansin natin, so ang pinakamataas na temperatura ay na-monitor po sa may Zamboanga City at 36.3 degrees Celsius. While for Metro Manila naman po is sa NAIA at 34.6 degrees Celsius. While sa pinakamababa naman po ay sa La Trinidad Benguet at 13 degrees Celsius. In December 14, while for Metro Manila naman ay sa NAIA, Pasay City at 34.9 degrees Celsius. So kung mapapansin ninyo, compared sa November ay yung lowest ngayon ay mas mataas po siya. So mas mainit yung nighttime temperature natin. So with this, for the maximum temperature as of December 18, may 4 stations po tayo na nabit yung warmest temperature for December. So 1 to 18 pa naman po siya. So possible pa din na may mga madagdag pa din ng stations na nakabit ng maximum temperature. At mapapansin natin, this trend of na mga nasurpass na maximum temperature ay mostly nasa western parts po ng bansa natin. So nasa stations po na sa may western side po ng Pilipinas. Which is hindi po masyado nakakaranas ng mga pag-ulan. So for the surpass temperature, pinakauna dito yung Tark, Pampanga. So dito po yung area na to ay yung new record niya po ay 34.2 from 34 nung December 9, 2012. Followed by NAIA, 34.6 had beat its previous record of 34.4 nung December 29, 2020. Occidental Mindoro, 36.2 na nabit naman niya yung record niya ng 36 noong 1991 at 2021. And the last one would be Zamboanga City at 36.3 na nabit naman niya yung record niya ng 35.8 noong 2014. So kung makikita natin all in all, papansin natin above average. So way above average yung naranasan na temperature anomaly dito sa may most parts of Luzon. While for Visayas and Mindanao naman po, near average to above average. So for the summary, INSO alert systems status sa atin is nasa kasalukuyang El Nino Advisory number 6 pa din po tayo. At magpapatuloy pa din po yung advisory natin with the presence of the ongoing El Nino. For the rainfall for November, most parts of the country generally receive below normal, especially in areas of central sa northern Luzon. While above normal naman po dito sa may Bicol region, Eastern Visayas, some parts of Western Visayas sa Davao region. For the temperature, generally slightly warmer to warmer than average across the country. While for December 1, generally below to way below normal rainfall conditions in most parts of the country. At posible pa din po kung magbago by the end of December. While for the temperature, the trend of above normal to way above average temperature, especially in Luzon, is observed.
while near average to above average yung Visayas and Mindanao. Maraming salamat po at maganda